Happy, happy tummy! Kain po tayo. Ayan. Ito naman ang lutuin natin ngayon. Kaya linisin natin muna ang ating pork. Ayan. Ayan, malinis na ang ating pork. Kaya sunod naman ay titimplahan natin. Maglagay tayo ng toyo. Ng ating paminta. Ayan. Ating chili powder. Saluin lang natin. Ibabad lang natin siya ng mga 1 hour bago natin lutuin. Para mag-note na yung lasa ng mga seasoning na inilagay natin. Mas maganda sana kung overnight. Kaso, kailangan na talaga natin lutuin ngayon. Pwede kayong mag-add ng iba pang seasoning. Depende sa mga panlasa. Mga panlasa nyo. Ganon. Kasi ako, tama na ako sa konting toyo, paminta at saka chili powder. Then mag-a-add pala tayo ng konting suka. Mix na natin yung mga ingredients na inilagay natin. Ngayon, ang isusunod naman natin ay ang ating vinegar. Bali, 2 tablespoon lang yung ginamit kong suka. Ayan. Wag na natin siyang haluin. Hayaan lang natin na kusa siyang magnuot ang lasa sa ating pork na ibinabad. Ayan. Ayan, mag-prito muna tayo ng talong. Ayan, habang hinihintay natin maluto ang talong, ihanda naman natin ito pa natin gagamitin. Ayan, luto na yung ating talong, kaya isusunod na natin yung ating pork. Kailangan na siyang igisa kasi more than 1 hour na natin siyang naibabad. Ito na tayo mag-gisa. Unahin natin ang ating sibuyas. Sunod na natin ang ating bawang. At ang ating panghuli ay kamatis. Haluin lang natin. At isusunod na natin ang ating bagoong alamang. Ito. Hinugasan ko na rin siya bali. Yan ang ating bagoong alamang. Next, isusunod na natin ang ating pork. Itong marinated pork natin. Ayan. Nababad natin siya ng halos sobra sa 1 oras, kaya nagnuot na yung lasa ng mga ingredients na inilagay natin, kaya siguradong masarap talaga to. Ayan, bali palalambutin muna natin ang ating pork bago natin ilagay yung iban pa nating mga kailangan sa ating binagoongang pork. Ayan, palalambutin muna natin siya. Kung alanganin naman tayo sa pagpapalambot ng ating pork, pwede tayo mag-add ng water. Ayan, nakalipas ang mahabang oras.
sa ating pagpapalambot. Nagmantika na talaga siya, pero hindi pa siya totally luto. Kaya mag-a-add pa tayo ng tubig para masigurado natin na malambot na yung ating karne. Kaya mag-a-add muna ulit tayo ng mga konting tubig lang. Para madiretso lang ang pagpapalambot natin sa ating pork at hindi tayo mahirapan sa pagniyak. Ayan. Hali-haliin lang natin ng konti. Tapos mga ilang panahon pa ang ating bubunuin. Siguradong luto na to. Okay, iwanan muna ulit natin at maya-maya ay babalikan ulit natin siya para masigurado natin luto na yung ating pork binagoongan. Yan, malapit nang maluto ang ating pork binagoongan, kaya mag-a-add tayo ng 3 tablespoon na sugar. Ayan, pambalanse yan sa ating lasa. Kasi dahil meron siyang alamang, siguradong talagang nagpapangababaw ang alat nito. Kaya para mabalance natin yung lasa, mag-a-add talaga tayo ng sugar. Depende pa rin yun sa panlasang gusto nyo, kung gusto nyo ba maalat or medyo matamis-tamis na konti. Ayan, dahil gusto ko nag-aagaw ang alat at saka yung tamis, kaya nag-add ako ng sugar. Ayan, nagmamantika na siya. Dahil nakapag-add na tayo ng sugar, take ng time. Ayan, tama lang yung in-add natin na 3 tablespoon na sugar. Talagang tumama yung lasa niya. Ay, ilalagay na natin ang ating talong. Ayan. Hindi makukumpleto ang ating pork binagoongan kung wala ang ating talong. Kaya yan guys, kumpleto na. Kumpleto sigados na yung ating pork binagoongan. Ayan, i-ready na natin ang ating unlimited extra big rice. Kasi siguradong mapapakain tayo nito ng sobra. Ayan, dahil ang pork binagoongan ay talagang appetite yan. Kaya siguradong hindi tayo mapipigilan sa ating rice. Pero kailangan naman ng disiplina. Ayan. Dahil luto na, pwede na to. Ayan guys. Ang ating pork binagoongan. Happy tummy!